Na ba si Tekram ni Dave punto por punto dahil nakareceive na ng demand letter? Naku po mga ka-Tekram, ha? Ano ba ang demand letter? Ha? Ito po'y nagsasaad kapag mabigyan ka ng demand letter, kailangan mo na magbayad ng yung utang. So it means may utang si Tekram kay Dave, tama? Ha? Kung may mga idea opinion, please comment section below kung may utang si Tekram kay Dave. Ha? Yun lang po ating pag-uusapan ngayon mga ka-idol. Kasi kapag hindi mabigay daw hindi mabayaran si Dave, kung may utang si Tekram, kapag hindi mabayaran ni Tekram si Dave, yung siguro yung 2.7 million, pwede daw sampahan ng kaso si Tekram punto por punto ni Dave. Naku po. Ay grabe naman. Si Dave po ay walang si Dave po ang may utang. Anong utang? Walang utang na loob kay Tekram. So alam naman natin na malaking impact na nakatulong si Tatay Tekram kay Dave. Kasi kung wala si Tatay Tekram dito sa social media, makikilala ba nila si Dave? No, hindi. So hindi kaya yan ni Dave. May nasa likod niya ni Dave punto por punto. Kagrupo yan ni Ursula. Mga ka-Tekram. Ay grabe ang panggigigil nila, panggigipit nila, pangnuyurak nila kay Tatay Tekram punto por punto mga ka-idol. So wag po nating hayaan po yun, ha? Mga ka-supporters, wag agad-agad maniniwala. Kasi parang dito nagbigay ng demand letter, na tinatakot nila si Tekram dahil po sa 2.7 na yan siguro, na hindi binibigay kay Dave punto por punto. So wala naman problema according to Tatay Tekram, wala naman daw problema ibigay yon ng kay Dave ng ang gamit at ang yung 2.7 basta sa legal na proseso. Pero pinangunahan ito ng mga kurimao na gustong lalong gumulo at maangkin nila si Dave punto por punto. So takot kasi sila mga ka-idol na si Dave bumalik kay Tekram kasi wala na silang susi na makuha ang kanilang kimithiin kay Dave. So alam naman natin na ginagamit ng nila si Dave sa ngayon. So wala silang karapatan sa reputasyon at dignidad ni Dave. Ang kailangan lang nila magamit si Dave punto por punto. Naku, maraming nanggigigil, maraming galit kay Dave lalo ngayon. Sinusuka na si Dave ng Tekram community dahil po sa kanyang pakitang demonyo sa dito sa social media, na doon pinapakita sa demand letter mga ka-idol na si Dave ay talagang walang utang na loob. Hindi lang niyurakan ang pagkatao ng taong tumulong sa kanya. Ay nako mga ka-Tekram, hindi lang po tinatadyakan ang pangalan Tekram, kundi pinapahiyapan niya ito punto por punto. Ganon na ngayon kasalbahe si Dave. Maniwala na tayo, doon natin masusukat ang pangugali ni Dave sa mga sinasabi ni Martin during the interview of Tekram. Ay ganon lang po doon mga ka-idol, agad-agad wag maniwala. Wag din ko po kayo mag-alala regarding po dyan sa may plano. Kaya pala na kampante sila at patawa-tawa si Ursula dahil may darating daw. Kaya nako, yung pala magsasampa ng kaso. Ano kaya ang isampa ng kaso nila kay Tekram? Ang tanong, may utang kaya si Tekram kay Dave punto por punto? Ayun pong katanungan ng karamihan dyan. Kailangan po dyan maklaro ang lahat. Punto por punto. Siguro, lahat ng vlogger dun sa kabila, yung 2.7, hindi sila makatulog. Hindi sila makatulog mga ka-idol. Yung pala. So wag po kayong mag-worry mga nanay na diehard supporters ni Tatay Tekram dahil first step lang po yan. Walang problema dyan. Kung may example, kung may utang si Tatay Tekram kay Dave, Hoy, mag-prepare ka na.
kailangan mo na magbayad. Ha? Ng ganitong pizza whatsoever. Deadline. Ako may deadline pa talaga SMB, ha. Example deadline. Ha? Example deadline, example October 25. 25. Sige, halimbawa lang kung halimbawa lang, ha, may utang si Tikram. Tapos hindi makabayad si Tikram sa 25. Doon rin sila gagawa ng step 2 hanggang makapagsampa sila ng kaso. Siguro ganun po. Ha? Kasi siguro pinalabas nila doon na si Tatay Tikram may utang kay Dave. So actually hindi naman yung bilong na na utang for me. Kasi ang ginagawa na lang naman ni Tatay Tek yung para kay Dave iniipon. Tapos alam naman natin na nagkaroon din ng issue na yung bank account ni Dave transfer to Tekram. Ayun na nga yung 2.7 million. Kasi hindi natin alam kung sinong nasa likod ni Dave sa mga ganyang gawain. Kasi hindi naman kaya niya ni Dave. Wala namang kalam-alam yun. Dito lang pinapakita ni Dave na seryoso na siya. Seryoso na siya sa kanyang buhay ngayon. Ganun, wala tayong magawa eh. Ganun ang buhay niya eh. Ganun ang ugali niya eh. Grabe siya mag-demand ng tao. Pwede naman niya kausapin. Actually, pwede naman niya kausapin nila si Tatay Tek ng personal. Ay nga, ayaw ng kalaban na mag-usap si Dave tsaka si Tikram, baka magkaayos. Wala na silang wala na silang susi sa kanilang mitiin na magamit nila si Dave. Ganun po dong, ayun pong katotohanan po. Kasi kapag umalis si Dave sa poder ni grupo nila Ursula, hindi makakahingi si Ursula ng pamasko. Kasi kapag mamasko yan, laging Dave ang laging sinasambit na pangalan. Okay lang sana kung maghumihingi si Ursula ng pamasko, humingi si Ursula ng pamasko si DC. Ewan ko kung may magbigay, wala. Siguro may magbigay, mag-sponsor, pustiso. Tsaka yung mga drip na yan, o mga inject na yan, para maiganda man lang yung mga medyo ngiwi, ang mga dapat, you know what I mean. So, ganun lang po doon, mga katikram na mga nanay, kasi kagabi during the live Tatay Tikram, maraming galit kay Dave, din mga nanay, worry na, baka, na hindi nangyari na step na nakasuhan si Tatay Tek ni Dave. So, lalong pinalala nila yung issue actually. Actually, actually mga katekram, nag-aantay lang naman si Tatay Tekram na pumunta si Dave sa kanya, makipag-ayos. Ang problema nga, nakakapaligid sa kanya, ayaw talaga. Pinagahadlangan, yan, good term. Pinagahadlangan nila na si Dave pumunta doon kay Tatay Tek. Kasi baka magkaayos. So, kung pumunta ka doon, di ba wala na? Paano na kami? Yung mga ganong eksena. Paano na si Ursula? Hindi na si Ursula makakahingi ng pampa-spaghetti, Hindi na makakahingi si Ursula ng mga cash advance dyan para sa Pasko. Ngayon alam naman natin na humihingi na ngayon ng si Ursula. Ng sponsor sa pamasko, baka daw unahan, masasabihin daw natin na gaya-gaya. Etches boretches mo, Ursula. Wag kami. Ganun lang po doon mga ka-idol. Na alam naman natin na si Ursula, malaking utang daw sa Hong Kong, Siguro pambayad sa muna, ipabayad muna sa kanyang mga utang. Or else, ilalagay muna sa bangko or business. Kapag tumubo, ang tubo, yun pambayad ng utang. Di ba yung mga ganong eksena? So, laging ginagamit si Dave. So, gano'n lang po doon mga ka-idol. Na kakasuhan daw si Tekram. So, yun po ang ating pag-aabangan kung anong hakbang, aktibidad ang dapat gawin ni Tekram regarding that issues. Dapat, siguro alam niyo na, napaliwanag ni Tatay Tek regarding po dun sa 2.7 million na hinahanap nila na inilipat na sa bangko ni Tekram from Dave bank account transfer to
Techram account. Doon po sila grabe nangingilaiti. Kahit si Ursula hindi makaihi sa 2.7 million na yan. Ganun lang po doon mga ka-idol, yung kay Kuya SMB na grabe yung gigil nila ngayon. Grabe yung demand nila ngayon na makuha talaga yung 2.7 million na yan para kay Dave, para magamit muna ni Ursula para kung makuha nila yon. Magamit, or halimbawa lang magamit pambayad ng utang sa Hong Kong. Laki ng kanyang utang doon punto por punto. Tsaka bibigyan si BJ rin ng siguro 10 kalabaw daw. Yung kalabaw kamukha ni BJ, nakapustiso rin. Anyway, ang dami mong ichus pala ka. Anyway, ganun lang po doon mga ka-idol, na wag kayong matakot. Wag kayong matakot, wag kayong mag-worry. Kaya kung sila doon, gumagawa ng hakbang na kasuhan si Tate Tek, siyempre, handa rin yung founder natin. Na kung ano ba ang dapat, attorney, ano ba ang dapat gawin regarding this? Wala naman ako utang kay Dave. Bakit sinisingil nila sa akin ito? So, nandito naman to, nag-aantay lang ako ng tamang panahon na maibigay ito kay Dave punto por punto. Kasi kapag maibigay ito kay Dave, para kay Dave, ako magagastos ni Ursula. Uutangin ni Ursula. Grabe, wag kayo agad, wag kay Tate hindi na magbayad. Uutangin lang ni Ursula, pambayad ng kanyang utang pala sa Hong Kong. Nako, SMB, ganon, grabe yung mga comedy dito. Grabe yung pagda-down nila kay Tate Tekram ngayon, mga katekram, dahil pinapalabasan nila dito si Tate Tekram, mukhang salapi. Ganun lang kung pinapahiya ni Dave. Alam ko hindi yan si Dave. Alam ko hindi yan na napaplano kasi walang kalam-alam yung bata. May nasa likod niyan. I don't know is yung sponsor, yung mga nagbigay ng pera na yon, yun ang nakasama ni Dave ngayon ng kanilang mga binigay, na may mga sinasabi ng may resibo sila to prove na nagbigay sila ng that amount kay Tatay Tek na para kay Dave na hindi na receive ni Dave. Nandun sa kanyang account, nakasama doon sa 2.7. Siguro yun sila, kampante na sila doon dahil may mga resibo na sila laban doon na pwedeng kasuhan si Tatay Tek. Actually, anytime pwede naman yan bayarin Tatay Tek. Walang problema doon. Nag-aantay lang talaga siya, mga ka-idol, ng tamang panahon na maibigay yung kay Dave. Hindi sa ngayon. Kasi nga, kung ngayon nandun si Dave sa mga garapal na pagbumuka, ang kapal na pagmumukha ng nakakapaligid kay Dave sa kabilang kampo, yan lang po din. Ang ibig sabihin ni Tate Tek na wag mo na ibigay. Kung yun talaga yung kagustuhan nila, kailangan kasama ni Dave yung kanyang pamilya regarding po dyan. Kasi baka utangin ni Ursula yan. Kawawa si Dave kung utangin ni Ursula 2.7 na kung malaki pa naman daw utang sa Hong Kong. Baka magpa-plastic surgery na ata si Ursula. Again, sa mga nandyan na mga nanays dyan na nag-worry na naku kakasuhan ng founder blah blah whatsoever, don't worry. Demand letter pa lang po yan. First step pa lang po yan. So alam naman natin kung may ginagawa silang hakbang na plano regarding these issues, paghahandaan na ng ating community. Paghahandaan niya ni Tate Tekram. Ano bang dapat gawin? Baka isa sa uli na lang ni Tate Tek para wala ng problema kasi 2.7 lang naman yan, di ba? Yung mga lang, isibil lang talaga. 2.7 lang yan kay Tate Tekram. Alam natin na may pera na si Tate Tekram. So may marami din magbibigay dyan kay Tate Tekram ng mga sponsors regarding that issue. Ganun lang po dun. So, wag na kayong mag-worry regarding po dyan sa demand letter na yan, First step lang yan, sa paniningil. Hindi ko alam paano sinisingil yan. Kasi nakasaad doon sa rules ng ating sa Philippines law. SMB, attorney ka ba talaga? Attorneys, Philippines law, na bago ka magsampa ng kaso regarding sa mga utang na yan, dapat bigyan mo ng demand letter yung umutang sa'yo.
para at least mapaghandaan during the day na deadline na gusto mo lang magbayad yung na umutang sa'yo na makapagbayad kasi nakapaghanda, alam niya. Okay? Pero kapag sisingil ka agad na hindi makapaghanda yung isa, hindi ibang usapan na po yun. Ano? So hindi na siya pasok sa proseso. Prosecution ng law ng Pilipinas. Na kailangan talaga nabigyan muna ng demand letter, makapaghanda yung inumutang sa iyo. Kahit during kung magbigay ka ng deadline na kailan siya magbayad, makapagbayad siya punto por punto. Yung po, halimbawa lang ang demand letter, mga ka-idol. So hindi naman tayo attorney. Yun lang naman din ang reaction, opinion ni Kuya SM regarding po doon. Na hindi yung kaso. Parang binibigyan mo lang sila ng information, talaan, na oy, kailangan mo na, or sasaburin mo sa Bisaya, kailangan mo na magbayad, bayaran mo na to. Oo, ganun lang po doon. So hindi yon kaso na, kasi yung case first by step. So itanong na lang natin kay attorney kung sinong attorney dito sa social media, kasi siya ang nakakaalam dyan, mga ka-idol. But now, wag po kayong magtaka. Don't worry about this demand letter. Kasi demand letter na worry yung mga supporters ni Tate Tekram. Ako, kakasuhan na si Tekram, blah blah. Ako, grabe yung mga kalaitin. Takot na si Tekram. Baka sabihin naman ng mga kalaban natin doon. Ako, wag ganon. Walang kahit ganon si Tate Tek na medyo mabalimbing. Medyo mahinhin. Yan, tama. Yung mahinhin sa lahat. So, ano yan? Alerto yan sa mga ganitong usapan. Ganito lang po, mga ka-idol. Kay Kuya SMB. Anyway, maraming salamat sa mga nanonood sa this video. Na at least paano napaliwanagan po ang iba, ang ilan dyan about sa demand letter. So, ano ba talaga SMB ang demand letter? First step po yan na para pagsabihan mo ng yung umutang sa'yo na kailangan na maghanda siya kasi kailangan niya magbayad na. May talaan, word na talaan, para makapaghanda yung may umutang. Pero ewan ko din kung bakit naipasok doon sa dapat isasauli lang naman yung yung pera. Okay, hindi naman siya inutang ni Tatay Tekram, but attorney will dyan makapagklaro regarding po dyan, mga ka-idol, kung pasok po siya doon sa utang, kasi pinasok nila sa utang okay, so ang pera na hindi naman ginasa si Tatay Tek, nandyan lang yan. Oo, nag-aantay lang yan sa tamang panahon na maibigay kay Dave punto por punto, kasi kahit ganitong issue mangyayari, yung love ng tatay sa anak hindi yan mawawala. Totoo yun, totoo. So alam naman natin na ilang taon din sila nagsama, bilang inisip nila yung kapakanan ng bata ba. Yung bata kasi nagpatalo sa tukso, nagpatalo sa issue. So abangan na lang natin kung anong plano ni Tatay Tek regarding po dyan sa demand letter na yan. Okay? Again, salamat, excuse muna.